Yun, ito naman tayo mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan. Sa aking mga viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat yun ng mga kababayan. Mas lalo pa nating napapatunayan, mas lalo pang tumibay yung ating paniniwala na itong si Pangulong Marcos Bangag Bongbong Jr. ay grabe, sobrang sinungaling mga kababayan. Bakit ito nasabing napakasinungaling ng mambubudol na presidente na ito? Dahil nung inilipad na nga itong si dating Pangulong Duterte sakay ng isang private jet papuntang Dahig, Netherlands mga kababayan, may napakaikling press conference itong si Pangulong Bongbong Bangag Marcos Jr. At sinabi nito na hindi sila nakipagtulungan sa ICC. Wala daw. Hindi daw nakipag-ugnayan. Pero may kunti. Dahil nga nadulas siya nung pagkasabi niya noon. Tapos ito na yung lumabas ngayon. Yung sinakyan pala na private jet ni dating Pangulong Duterte nung inaresto nga ito ng mga taga-ICC daw mga kababayan, ICC daw kuno, ay pagmamay-ari pala yung private jet ng Office of the President. O, di ba? Kita ninyo kung gaano kasinungaling ito. Hindi sila nakikipagtulungan itong administrasyong ito. Pero yung sinakyan, confirm ito kasi nga sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na pagmamay-ari mismo ng Office of the President. Ang tindi ng administrasyong ito. Talagang gusto nilang mawala sa ating paningin yung minahal ng milyon-milyon nating mga kababayang Pilipino, si dating Pangulong Duterte mga kababayan, si Tatay Digong. Gusto talaga nilang mawala sa ating bansa. Dahil nga si Tatay Digong ay banta sa kanilang kagustuhan na manatili pa sila sa posisyon mga kababayan. Magmatyag tayo baka magdeklara ito bigla ng martial law. Kahit pa hindi pa nagdeklara ng martial law itong si Bongbong Marcos Bangag Jr., pero parang may martial law na tayo ngayon. Dahil mayroon na naman tayong nakuhang balita na lahat ng mga vlogger kuno daw na magsasalita ng fake news ay kakasuhan ng NBI. Wala na ba tayong karapatan na magsalita? Tapos pag binabatikos natin itong administrasyong ito, kaagad-agad sabihin nila na fake news. Dapat yung pagsabihan ninyo ng mga fake news na yan, itong mismong Pangulo na ito. Kasi nga pabago-bago yung kaniyang pananalita. Siguro nga mga kababayan, tama nga siguro yung sabi ng ating mga kababayan, karamihan na ganun talaga. Pag lagi kang sumisinghot ng Johnson BB powder mga kababayan, ay talagang mag-iiba yung utak mo. Ito na, talaga namang nakapakasinungaling. Sobrang sinungaling. Sa mga gusto pala ay paabot ko lang ito sa inyo, sa lahat ng mga taga-Bohol, sa mga gustong sumali sa isang prayer rally. May dadaanan ako kagabi, may prayer rally palang ginagawa dito sa aming probinsya, dito sa may aming bayan sa May Ubay. Sa mga gustong sumama, mamayang alas 8 ng gabi, pumunta kayo sa harap ng McDonald's. Magkaroon ng pagtipon-tipon para suportahan at ipananawagan na ibalik si dating Pangulo dito sa ating bansa. Sa lahat ng mga taga-ubay diyan, sana suportahan natin yung ating dating Pangulo na nagbigay sa atin ng kaginhawaan. Kagabi nga may nagsalita, isang asawa ng pulis na talagang umiyak siya. Umiyak mga kababayan. Siguro i-flash ko yung video sa may bandang dulo na ayon sa kanya, nung panahon ni Pangulong Duterte, pulis yung kanyang asawa,
nakapaglakad sila, lumalabas sila ng gabi. Pero ngayon, hindi na sila lumalabas ng gabi dahil sa takot. Dahil kahit dito sa aming probinsya, mga kababayan, grabe ang daming druga. Mapatunayan yan kung magsasabi lahat ng mga taga dito sa amin, dito sa aming probinsya sa Bohol. Ito na, wag na natin itong patagalin, ano? Sabay-sabay na natin itong panoorin. The plane, the Gulfstream 550, is that correct? This is Yes. chartered by the Philippine government? Yes. Okay. So when Vice President Sara Duterte made a statement of the Philippines handing out its own citizen to a foreign power, I wanted to ask you, Secretary, does that make her factually correct? Because in the end, people were wondering, did the Philippine government arrange for the plane? Kumbaga tayo ba ang nagbigay? Yes. Or, okay, go on, Secretary. Yes. The plane is chartered by the Office of the President. We brought them straight to the Netherlands. At 11:03 wheels up, we surrendered him to the International Tribunal. Now, is it a foreign power? Yes, it is constituted of foreigners. But is it a foreign sovereign entity? It is not. It is a tribunal court composed of nationals from different countries. Did we submit them to a foreign leader? We did not. Did we submit him to a unfair condition? It is a tribunal court. They can argue their case there, and we welcome it. But Secretary, why do you think would the president have a fair trial in the ICC and not in Philippine courts? Because now you do have some lawyers also on social media questioning, isn't this an admission somehow that we don't trust our own judicial system to function or give a fair verdict? We were in the process of, as according to the Secretary of Justice, collating all the evidence. We were in the process of the investigative phase. The rule of the Department of Justice is that they will not present a case without certainty of conviction. So the wheels turn slowly here in the Philippines, and they were gathering evidence, and they were about to file a case. There was no case on court. We were investigating. The warrant was served. We agreed to the warrant. It's as simple as that. Yan ang mga kababayan, ano? Yan yung pag-aamin, ano, nitong si DILG Secretary John Vic Remulla. Sa mga, baka nakalimutan nyo na, ha? Itong mga Remulla na ito, yung anak ni SOG Boying Remulla, ay naaresto noon, ha? Naaresto noon. Ipaano ko lang sa inyo. Ipaalala ko lang sa inyo. Na itong mga Remulla na ito, pamangkin itong si John Vic Remulla, anak ni DOJ Secretary Boying Remulla, ay naaresto noon dahil nga nahulihan ng napakaraming droga. Pero anong nangyari, mga kababayan? Napawalang sala kaagad. Hindi malang gumulong yung kaso. Talagang kaagad-agad nawala. Napawalang sala. Kaya pala, kasi itong mga nasa ating pamahalaan ngayon, alam nyo na kung bakit. Tapos yung PDEA na nakahuli dito kay anak ni SOG, ano bang pangalan nun? SOG Boying Remulla, ay tinanggal, mga kababayan, tinanggal sa serbisyo. Kung sino pa yung mga gumagawa ng matino sa ating bansa, sila pa yung pinaparusahan ng administrasyong ito. Kaya pala, kasi nga, huli na nating nalaman na ito pa lang siya, Pangulong Bongbong Bangag Marcos Jr. Ganon din pala. Isa rin palang sugapa. Alam nyo na kung anong ibig sabihin ng sugapa, anong ginagamit, mga kababayan. Ito na yung pahayag, ano, na ipalabas na natin ito noong isang araw, pero ulitin lang natin. Para talagang mas mapatunayan pa natin na napakasinungaling ng ating presidente na sinuportahan noon. Naabot langit yung pagsisisi natin. Bakit sinuportahan natin ito noon? Ito na, mga kababayan.
Panoorin natin ito. Sir, third question from the MTC. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya, itong pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Wala tayong meron tayong contact sa kanila, natural. Pero no, not on an official level. We didn't help them in any way. Yan ang mga kababayan, iniklian ko lang yan para doon natin ilagay sa sinabi niya na yon. Na wala, hindi nakipagtulungan. Pero mismong pagmamayari ng Office of the President, yung private jet na sinakyan ni dating Pangulong Duterte, ay pagmamayari ng nakaupong bangag na presidente natin, mga kababayan. Yan ba yung sinasabi nyo na hindi nakipagtulungan? Iginagastusan nyo na nga eh. Ang laki ng ginastos, mga kababayan, para kaagad-agad mailipad itong si dating Pangulong Duterte. At nakikita naman natin, mga kababayan, kung ano yung sitwasyon doon sa loob ng Villamor Airways. Kung paano nila trinato na parang talagang hindi nirerespeto itong si dating Pangulong Duterte. Yan si Torre. Talagang pag mawala nga sa pag magretiro yan, ako. Ang daming mga kababayan na natin nagsasabi na pag yan si Torre ay magretiro sa kaniyang pagkapulis. Kasi nga, ang hinahabol talaga niyan ay maging PNP chief. At itong si Fajardo, tingnan niyo, mga kababayan, ang bilis. Ang bilis ng promosyon. Dahil nga sa kaniyang pinapakita, hindi niya pinapalata, pero binabatikos niya itong si dating Pangulong Duterte. Halatang-halata naman na may kinakampihan itong si Jean Fajardo. Naging general kaagad, mga kababayan. At itong si tawag dito, itong si Torre, itong si Diwata, kakasuhan pa naman daw niya lahat ng mga naninira niya sa social media. Hintayin mo lang, General, na hindi ka na maging pulis, na magretiro ka na sa iyong pagkapulis, yung maging ordinaryong tao ka na. Baka yung ating mga kababayan, kung ano yung ginawa mo kay dating Pangulong Duterte, sinabihan mo siya na hindi ka na presidente ngayon, huwag kang magsiga-siga, mangyayari din sa iyan. Yun na nga, dito lang muna, at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang tayo, at ulit mananawagan tayo sa lahat ng mga taga-Bohol, lalong-lalo na dito sa bandang amin, sa Ubay, yung mga kalapit na bayan sa amin, sa Ubay, na mayroon tayong gagawing pagtitipon, prayer rally, para suportahan at ipanawagan na sana iuwi si dating Pangulo dito, dating Pangulong Duterte dito sa ating bansa, mga kababayan. Ito, mga kababayan, yung sinabi ko pala na video kung saan nagsalita nga yung asawa ng pulis kagabi. Kunti pa lang yung tao, dahil nga maliit lang naman tong bayan namin, pero baka mamayang gabi mas darami pa ito. Umiyak talaga, mga kababayan, itong asawa ng pulis dahil nga sa nangyari kay Tatay Digong. Ito yung patunay na talagang minahal itong dating presidente natin sa ating bansa ng milyon-milyon nating mga kababayan. Ito, panoorin niyo ito. Iklian ko lang, mga kababayan, Later na, sakit kayo na mo. Kay giisip ni na mo nga amahan. Ako lang, ihangyo na itong tanan. Dili lang kay karong kabilihan. Bisag na ata sa atong balay. Atong ihampo kay basin lang inuong sa Ginoo. Ang atong pag-ampo tanan na ibalik lang punta sa Pilipinas. So, anak ko'y lain na ika-istorya. Maura din akong ihatag ninyo nga sakit tayo na mo nga nawa si Tatay Digong nakalit lang pagka dito sa laing naso. Akong ba na pulis
nakahibaw kung sa kasakit sa lugar. Kay nakadawat siya unang panahon sa Ingris, walay laing naghatag og dako nga sildo si Tatay Digong Ragyon. Pasalamat ko sa mga pulis. Yan nga na mga kababayan, yan yung pahayag ng asawa ng pulis na talagang umiyak yan. Umiyak yan mga kababayan. Dahil nga, sa kanyang nakita na talagang maraming kabutihang ginawa si dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Yun ang bago tayo magtatapos na, mag-shoutout tayo. Mag-shoutout muna tayo kay Ma'am Berger Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Sami Trabahada Cooper ng Boracay, kay Ma'am Idisa Borby, at sa mga nagkukomento dito sa ating YouTube channel na talagang makikita natin, mababasa natin na may galit sila kay dating Pangulong Duterte. Bakit kaya? Ang tanong ko sa inyo, bakit kayo galit? Dahil ba may mga kamag-anak kayo na mga naapektuhan nung panahon ng war on drugs? Nagtatanong lang. Yun ang once again, this is from the TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.